Good afternoon mga ka-study buddy. Sa video ito, isosolve naman natin ang ating linear programming problem minimization model using POM-QM software. Sa previous lesson natin, sinolve natin ang ating maximization model using graphical solution, manual computation. And sinolve din natin ang maximization model using POM-QM. This time, isosolve natin ang ating problem using software or yung ating POM-QM. Okay, so open natin ang ating POM-QM software. Okay. So, I hope marunong na kayong or alam nyo na ang proseso ng pagsosolve ng manual computation using graphical solution. Sa ganon, alam natin yung ating mga i-input sa ating software or yung mga i-input natin mga data. Okay? So, open natin ang ating linear programming kung saan pwede natin itong i-edit or lagyan ng title. So, crop, food. Okay. Then, number of constraints. So, meron tayong tatlong constraints. So, cheese, butter, and cream. Okay. And we have two variable. Okay. Then, ang ating objective is minimize or minimization model yung ating problem or yung model natin. Then, again, andito yung ating row name and column name. So, it's up to you kung ano yung pipiliin nyo based sa inyong preference. Okay, then click OK. After nating maklik yan, ito na yung lalabas sa ating screen. Then, lagay na natin yung mga value sa ating minimize objective or yung ating objective kung saan pwede uli natin tong ma-edit kung ano yung gusto ninyong ilagay. Okay, so click nyo lang yan or X, ito Y. So, or kung gusto nyo ng kung ano yung gusto nyo ilagay. Okay. Then, ako gusto ko to ay X1. Ito ay X2. Yung constraints natin, pwede yung i-edit. So, cheese, butter, and cream. Okay. So, input na natin yung mga value. Okay, so 50 x sub 1 plus 55 x sub 2 for our objective. And so nandito sa ating right side ang ating equation form. And input na natin yung mga value or mga coefficient sa ating constraints number 1 or cheese. So we have 5x sub 1 plus 11x sub 2 greater than or equal to 110. Okay. So 5, 11. Okay. Since ang ating objective function ay minimization or minimize, so naka-default siya ng greater than or equal. If ever na ang ating symbol ay less than or equal, so may pull down arrow yan. So, pili lang kayo rito. Okay. So, kung less than or equal, mababago yan. Okay. So, balik natin sa dati, sa greater than or equal. And yung ating RHS is 110. The next, sa ating butter, ay 7x sub 1 plus 8x sub 2 greater than or equal to 12. Okay. 7, 8, greater than or equal to 112. Okay. Next,
sa ating cream. 9x sub 1 plus 4x sub 2 greater than or equal to 72. 9, 4, greater than or equal to 72. After nating ma-input yung ating mga coefficient sa ating table, okay, so i-click natin yung solve icon dito, okay, kung saan makikita na natin yung ating result. So x sub 1 meron tayong dapat bilhin na 2.91 gallons and 11.45 gallons with a minimum cost of 775.45. If ever na nagkamali kayo ng input sa table natin, so pwede po yung ma-edit. So just click the edit. Okay, then ilagay nyo na yung tamang value. Okay, sa katabing side ng solve, yung step, pinapakita dito yung bawat iteration sa ating simplex method. So try nyo i-click ang step. Okay, ayan. So ito yung ating step by step, okay, hanggang sa matapos siya. Okay, so yung ating finish, pag kinlik nyo yan, ayan siya. Okay, then dito sa ating solutions, sa upper part, sa may ribbon, so meron ditong 1 to 6. So dito natin makita yung graph natin. Okay, kung saan pinapakita dito sa graph yung yung optimal solution natin. Pinapakita niya. Saan? Dito sa ating sa right side, nandito yung mga corner points ng ating graph. Okay, so meron tayong 4 na points, A, B, C, D. Okay, so yung may bilog, ito yung ating optimal solution. Okay, then solution natin, makita natin yung ating iteration sa ating simplex, sa M method natin or yung simplex method natin. Ito siya. Okay, kung saan nandito yung surplus natin, pinapakita niya. So meron tayong 4 na iteration. Okay, so we have 4 iteration. Okay, so I hope nakatulong ang video ito sa pag solve ng ating minimization model using graphical solution. So that's all. Thank you.